sa isang maliit, kakaibang nayon na matatagpuan sa pagitan ng mga burol, mayroong isang alamat ng isang mangkukulam na nagngangalang Wanda na nakatira sa isang liblib na kubo sa gilid ng isang kagubatan. Hindi tulad ng mga kwento ng dark magic at sumpa. Kilala si Wanda sa kanyang karunungan at kabaitan. Ang kanyang pinakamahalagang pag-aari ay isang kumikinang, mag-arbong magic wand na sinasabing nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Isang umaga ng taglagas, isang batang babae na nagngangalang Aisha ang nakipagsapalaran sa kagubatan. Gusto niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga kwento tungkol sa isang mabait na mangkukulam na si Wanda. Narinig niya na ang magic wand ni Wanda ay maaaring matupad ang kanyang isang hiling. Ngunit alam din naman ni Aisha na matutupad lamang ang kanyang wish kapag ikaw ay may dalisay na puso. Malakas ang loob ni Aisha makipagsapalaran kahit alam niyang pwede na hindi totoo ang kwento dahil ito ay sabi-sabi lamang pero wala pang makapagpatunay. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Aisha sa kubo ni Wanda. Sinalubong siya ng mangkukulam na may matamis na ngiti. Kumikislap ang mga mata at lumiliwanag. "Welcome, Aisha," ang sabi ni Wanda. "Ano ang nagdala sa iyo dito?" ang tanong nito. Nag-alinlangan si Aisha, nakaramdam ng konting takot, pero nagsalita. "Narinig ko ang tungkol sa iyong magic wand at gusto kong humingi ng isang kahilingan. Ang aking pamilya at ang mga tao sa aming nayon ay nahihirapan. Marami ang nagugutuman. Ang pananim ay hindi sapat. Mas marami ang nasisira kesa sa napapakinabangan. Dahil sa gutom ay marami ang gumagawa ng masama. Gusto kong pagandahin ang kanilang mga buhay." Lumambot ang tingin ni Wanda. Isang marangal na kahilingan ang naisip nito. Ngunit bago mo gawin ang iyong hiling, may isang aral na dapat mong matutunan. Ang magic wand ay hindi para sa personal na pakinabang lamang. At ito ay hindi para sa masamang hiling. Kung ang kahilingan ay para sa sarili lamang, ito ay iyong ikakapahamak. Maaring hindi ka na makabalik sa iyong nayon na minamahal. Ang maliwanag na sabi ni Wanda. Tumango si Aisha, napangiti ito. Sabik na para sa kanyang kahilingan. Inabot ni Wanda kay Aisha ang magic wand. Ang ibabaw nito ay lumiliwanag at kumikinang. "Pagbibigyan kita ng isang kahilingan, siguraduhin mong malinis ang iyong hangarin at ang iyong puso. Pag-isipang mabuti kung ano talaga ang iyong hiling na maaaring makatulong din sa iba." Ang paalala ni Wanda, kinuha ni Lily ang magic wand at lumabas para mag-isip. Naisip niya ang mga paghihirap ng kanyang pamilya at ng mga kanayon. Naisip din niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na nahaharap sa sarili nilang mga paghihirap. Matapos ang ilang sandali ng pagmumuni-muni, bumalik si Aisha kay Wanda. "Hangad ko ang solusyon na makakatulong hindi lang sa pamilya ko, kundi sa lahat ng nahyon." Determinasyon na sabi ni Aisha. "Gusto kong umunlad tayong lahat at mamuhay ng masaya. Kasama ka, Wanda." Ang masayang hiling ni Aisha. Ngumiti si Wanda, puno ng pagsang-ayon ang kanyang mga mata. Isinama siya sa wish ni Aisha. Ikinumpas ni Wanda ang kanyang magic wand at isang banayad na liwanag ang bumalot kay Aisha. Ang magic wand ay nagsimulang lumiwanag sa nahyon na nagdadala ng kasaganaan sa kanilang mga bukid, nakapagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, at kagalakan sa kanilang mga puso. Ang nahyon ay umunlad habang ang mga pananim ay naging sagana at ang lahat ay nakatagpo ng kaginhawahan sa kanilang bagong tuklas na kasaganaan.
Ngunit ang tunay na magic ay hindi lamang sa material na mga pakinabang. Ginamit ni Wanda ang magic wand upang pukawin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga taga-nayon. Nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga mapagkukunan at suportahan ang isa't isa sa mga paraan na hindi pa nila nagawa noon. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsisikap, bumuo sila ng isang mas malakas, mas mapagbigay na komunidad. Sa pag-unlad ng nahyon, napagtanto ni Aisha na ang tunay na magic ng magic wand ay hindi lamang tungkol sa pagtupad sa mga hiling, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pagiging hindi makasarili at ang kahalagahan ng pangangalaga sa iba. Pinasalamatan ni Aisha si Wanda sa karunungan at sa mahiwagang regalo na nagturo sa kanya ng higit pa sa inaasahan. Banayad ang ngiti ni Wanda. Tandaan mo, Aisha, ang magic ay hindi nakasalalay sa magic wand, kundi sa puso na ang hangad ay tumulong sa iba. May pusong nagpapasalamat, bumalik si Aisha sa kanyang pamilya sa Nahyon, na ngayon ay puno ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng kabaitan at lakas ng komunidad. Ang kwento ng mangkukulam at ng kanyang magic wand ay naging isang itinatangi na kwento sa Nahyon, isang paalala ng tunay na magic na nabubuhay sa bawat pagkilos ng pagkabukas palad at pagpapahalaga. Kung lumingon lamang si Aisha, sana ay nakita niya ang tunay na anyo ni Wanda. Ito ay isang magandang diwata na nagpapakita lamang sa may mabubuting puso. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang butong bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.